Puwede naman sila mag-chat ano, nakapasok na sila? Ha? Nag? I-ano natin, oh may walang background? Hello mga bata, nandiyan na ba kayo? Magandang umaga. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa andito tayo sa Filipino. Andiyan na ba kayo? Okay. Andito tayo sa linggo, ikawalong linggo. Pagbasa ng kwento at paggamit ng panghalip na pamatlig. Nakapasok na ba sila, nak? Okay. Okay, so ito, bakit ayaw itong bumaba? Okay, so ito ngayon ang gagawin natin. Na natin. Oh, ayan. Andito na tayo sa pagbasa ng kwento at paggamit ng panghalip na pamatli. Okay. So, i-roll down ko ito. So, alamin natin, ang module na ito ay naglalayong nagagamit ang panghalip bilang pamalit sa pangalan ng may panandang ang ito, iyan, at yun. Na iguguhit ang mensahe ng napakinggang kwento, parabola, at alamat. Pangatlo, nakapagbibigay ng angkop na wakas sa binasang kwento. Pang-apat, nakapagbabaybay ng wasto ng mga salitang may 3 o 4 na pantig. Okay, tingnan natin. Subukin natin ito. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Una, ano ang tawag sa usapan ng mga tauhan? A. Dialogo. B. Tunggalian. C. Banahaw. Ano ang sagot niyo dito? Okay? Kapag may nag-uusap, ang sagot ay A. Dialogo. Ikalawa, anong panghalip, pamatlig ang gagamiting panghalili sa pariralang may salungguhi? Ang singsing ay regalo sa akin ng aking lola. A. Ito. B. Iyan. C. Yun. Baliktad tayo, ano? Ano ang sagot niyo? Ang singsing ay regalo sa akin ng aking lola.
So, ang sagot ay ito. Ate Menda, talaga bang bigay ng nanay mo lapis na patlang? A. Ito. B. Iyon. C. Iyan. Ano ang sagot niyo? Ate Menda, talaga bang bigay ng nanay mo ang lapis na yan? Okay. C. Ano nangyari dito? Okay. 4. Ika-4 na tayo. Ano nangyari dito? Bakit ito meron? Alin sa mga salitang ito ang nasa tamang baybay? A. Florira. B. Florera. C. Florira. Okay. Anong sagot ninyo? B. Okay. 5. Isulat ang nawawalang pantig sa salitang ito. Trom, patlang, ta. Ano ang nawawalang pantig? P. Trompeta. Okay. So, marami ba kayong tama? Andito sa unang araw, paggamit ng panghalip bilang pamalit sa pangalang may panandang ang ito, iyan, iyon. Okay. Tutuklasin natin kung ano ito. Suriin ang mga larawan. Ano kaya ang sinasabi ng bawat tauhan? Gumawa ng pangungusap gamit ang ito, iyan, iyon. Tingnan mo ang bata. Ang bata ay may hawak na bola. Gagawa tayo. Ano ang pangungusap na magagawa mo dyan? Okay. So, gagamitin mo ang ito. Ano ang hinahawakan ng bata? Ito ay bola. Okay. Oh, ano ang sayo? Dalawa, meron dito. Ang bata ay naglalaro ng saranggola. Ano ang nilalaro ng bata? Saranggola. Ano ang lumilipad? Yun ang saranggola. Okay. So, suriin natin. Ang mga panghalip pamatlig na ito, yan at yun, ay ginagamit na pamalit sa inuturong bagay. Ito, ginagamit bilang panturo sa mga bagay na malapit, nahahawakan o naaabot ng nagsasalita. Halimbawa, ito ang manika ko. Hinahawakan ba ng bata ang manika? Okay. Hinahawakan ng bata, kaya sinabing ito. Okay? Ito ang salamin ko. Hinahawakan ko ba? Hindi. Hinahawakan. Kaya ang gamit kong panghalip na pamatlig ay ito. Okay? So, meron nang nag-chat. O sige, babasahin ko. Sino ito? Si John Japer. Wow, dugay tag-intro. Okay, nakapanood na pala si Jana. Ngayon, titingnan ko ito. Okay. So, babasahin ko muna. Tingnan itong... Okay. Si Sofia, magandang umaga sa'yo. I'm here. Wow, Ma'am No. Good morning. Okay. Good morning, Ma'am No. Okay. Sige. Tutuloy natin. Mga bata, so alam na ninyo ang gamit ng ito.
Ngayon naman ay gagamitin natin ang yan. Ginagamit bilang panturo sa mga bagay na hawak o malapit sa taong kinakausap. Okay. So, ano ang meron? Siya, yan ang payong. Okay. Halimbawa, yan ba ang bago mong payong? Okay. So, kapag meron kang ituturo na malapit sa'yo, malapit sa taong kinakausap, ang gagamitin mo ay yan. Okay. Dito na tayo. Punta tayo sa iyon. Okay. Ang iyon, ginagamit bilang panturo sa mga bagay na malayo. Sa mga taong nag-uusap at kung wala sa kanilang dalawa ang nakakaabot. Halimbawa, tingnan mo ang dalawang batang nag-uusap. Usap sila, siguro ang isa nagtatanong, tingnan natin, pagpalagay na natin saan sinabi ng isa, saan ang bahay niyo? Sinabi naman niya, yun, ang bahay namin. Okay? Pag tinuturo mo, gagamitin mo ang yun. Mga punong kahoy, yun. Yun ang bola nasa ilalim ng punong kahoy. Okay? Yun ang aming silid-aralan. Yun ang aming paaralan. Kuha na ninyo ang gamit ng yun. Sige nga, pagyamanin natin. Sulat sapat lang ang tamang panghalip pamatlig na ito. Yan o iyon. Ang haba ng buhok mo. Kailan mo patlang ipapagupit? Ipagugupit. Okay, tignan mo naman. So, kailan mo patlang ipagugupit? Sige nga, ano kaya ang gamit nito? Ang haba na ng buhok mo. Kailan mo? Ito, yan, iyon, ipagugupit. Ano ang sagot mo? Sinabihan niya ang bata. So, siguro ang gagawin natin, ang sagot na yan, kailan mo yan ipagugupit? Okay? Pangalawa, pudpud na ang tsinelas na suot ko. Kailangang palitan ko na? Ano ang sagot mo? Ito, iyan, yun. Okay. Pudpud na ang tsinelas ng suot ko. Kailan? Kailangan palitan ko na. Ito. Yan ba ang sagot mo? Okay. Ikatlo. Tingnan mo ang malaking bahay sa itaas ng bundok. Patlang ba ang tirahan ni Don Juan? Parang tinuturo niya, no? Tingnan mo ang malaking bahay sa itaas ng burol. Yun ba? Tirahan ni Don Juan? O anong sa'yo? Okay? 4. Bago ang suot kong damit, bigay patlang sa akin ni Tita Flor. Ano ang sagot mo dito? Okay. Bigay ito sa akin ni Tita. Maganda ang rilos ng suot mo. Saan mo nabili? Yan. Yan ba ang sagot mo? Okay. Tingnan natin. Oh. Ayan na ang sagot. Tama ba ang sagot mo? Tingnan mo. Okay. Ang haba na ng buhok mo. Kailan mo yan ipagugupit? Oh. Pudpud na ang tsinelas ng suot. Kailangang palitan ko na ito. Tingnan mo ang malaking bahay sa itaas ng burol. Yan ba ang tirahan ni Don Juan? Itago. Bago ang suot kong damit,
bigay ito sa akin ni Tita Flor. Maganda ang relos ng suot mo. Saan mo na bili yan? Ah, so, kung tama ka, galing. Ito silang lahat ay mga salitang panghalip na tinatawag na panghalip na pamatlig. Okay, na tayo sa iba. Na natin, ikalawang araw. Didiretsohin na natin. Pagguhit ng mensahe na napakinggan, kwento, parabola, at alamat. So kung ano ang nakapaloob ng mensahe, iguguhit, ito man ay parabola at alamat. Okay, tingnan natin kung paano natin iguguhit ang mga mensahe na nakapaloob sa isang kwento. Handa na kayo. Okay. Tingnan natin, balikan natin itong ating pinag-usapan. Bilugan ang panghalip pamatlig na ginamit sa pangungusap. Ito ang ito ang aklat na gusto kong basahin. O, saan dito ang panghalip na pamatlig? Okay. Yan bang sulat ng hawak mo ay galing din sa isang kaibigan? Saan ang panghalip na pamatlig dito? Yun, ang punong may maraming hinog na mangga. Saan dito? Inumin mo itong gamot, nako. Inumin mo itong gamot na hawak ko upang gumaling ka na. Yun ang sasakyan nating papunta sa Mindoro. O, alam na ninyo yung mga panghalip na pamatlig? To, yan, yun, to, yun. Okay. So, ngayon ay ating tutuklasin itong panibagong kwento, kumpletuhin at hihingi ng chart matapos basahin ang kwento. Okay, itong kwento natin, paglalakbay sa Baguio. Okay. Isa si Julia sa mga batang babaeng scout na napiling magtungo sa Baguio. Natuwa si Julia, o anong tawag mo dito, Julia, nang payagan siyang sumama ng kanyang mga magulang. Agad inahanda ni Julia ang kanyang mga dadalhin. Naghanda siya ng listahan, kaya madali niya itong natapos. Ngunit, nawawala ang kanyang alampay. Hindi pwedeng wala ito. Hinanap niya ito sa cabinet, ngunit hindi niya makita. Napaiyak si Julia, hindi siya aabot sa taktang oras ng pag-alis. Bakit naman niyang pinaka-importanting gamit pa ang nawala? Pumasok ang kanyang nanay, daladala ang bagong plansyang alampay, napalundag sa tuwa. Julia na ipinagtaka ng kanyang nanay. Okay? O, ngayon, puna ng tamang sagot ang bawat kahon. Ano ang pamagat ng kwento? Ano kaya ang pamagat? Alam na ninyo? Hindi nga. Tingnan natin kung anong pamagat. Ano nga ba ang pamagat? O, minsan, binabalikan natin, ay ano nga ba ang pamagat? Sige, ang paglalakbay sa Baguio. Tama nga ba? Tingnan natin. Paglalakbay nga ba sa Baguio? Okay. Minsan ganyan tayo, So ngayon, sino ang mga tauhan? Okay, babalikan pa ba natin? Sige, alalahanin na lang natin. Si Julia at saka ang nanay niya. Tagpuan. Saan nangyayari? Okay? Saan nangyayari ang kwento? Hindi pa man sila nakaabot sa Baguio, kaya hindi pwedeng sa Baguio. Andun pa sila sa kanilang bahay. Okay. Ano ang pangyayari? Siya naghahanda, Tapos, hinahanap niya ang kanyang alampay. Ano nga ba yun? Alampay ba yun? Okay, alam niyo ba yung anong alampay? Hinahanap ni Julia, tapos
nandun pala sa kanyang nanay at binigay na sa kanya bagong plancha pa. Tingnan mo nga ang mga scout dito. Andito. Lahat sila nagsusuot ng, karamihan sa kanila nagsusuot ng alampay. Ito ay dilaw na kulay. Sinusuot dito sa kanilang mga shoulders. O, yan. So, dito na tayo. Dito pa, meron pa isang kwento. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Marinang mapalad. Okay? Pwede ba ito, anak? I-on niya? Sige. Natin. Okay. Meron dito. Babasahin ko. Tingnan natin. Babasahin ko muna. Sino ang dito banda? Asan dito? Happy ko ni teacher. Okay. Ay, Jana. Nagbigay ako ng di ba, link. Para manood na lang kayo. Mamaya, pagkatapos nito, balik na naman tayo sa ating classroom. Okay? So, si Krihans. Krihans, good morning, Krihans. Yeah, sino pan dito ngayon? Pwede kayo dyan, Jana, pwede kayong mag-chat dyan. Pwede kayong mag-question dito sa live. Okay. I-chat mo ang iba, anak. Nandito, sa online, anak. Sabihin mo dito sila, paano sila. Okay, sana tayo. Dito tayo sa ating marinang mapalad. Okay. Tingnan natin. Si Marina ay isang batang ulila. Alam niyo ba yung ulila? Kapag wala ng ina at ama, ang tawag dyan ay ulila. Okay. Bata pa siya ay namatay na ang kanyang mga magulang ng aksidente. Kaya nga't siya ay kinukop ng kanyang tiyahin na walang anak. Itinuring siyang parang tunay na anak. Pinag-aral siya, ibinili ng lahat ng kanyang pangangailangan at higit sa lahat, binigyan ng isang pamilya na kanyang matatawag. Tunay na mapalad si Marina. Okay? Ngayon, sino ang inilalarawan? Blah blah. Sino ang inilalarawan sa kwento? Okay. Ano ang sagot nyo? Marinang mapalad. Bakit siya mapalad? Bakit kaya siya mapalad? Dahil may tiyahin siyang nagkukup-kup sa kanya, kumupkup sa kanya, pinag-aaral siya, at bigyan ng isang pamilya na kanyang matatawag. Okay. Bakit siya mapalad? Yun. Ano-ano ang mga karapatan ang naibigay sa kanya? Yun, pinag-aaral si Marina. Okay, so ano pang sagot ninyo? Pwede ninyo i-chat dyan sa chat box. Pwede ninyo din ang mga tanong. Okay. So, tingnan natin. Pagyamanin. Meron din. Ang magkapatid. Okay. Mayroong dalawang magkapatid na sina Ariel at Lito. Mapalad sila dahil ang kanilang mga magulang ay pawang mga kawani ng gobyerno. Lahat ng gusto nila ay ibinibigay sa kanila ng kanilang mga magulang. Nakapag-aral sila sa isang magandang paaralan. Si Ariel, ang panganay, ay nag-aaral ng mabuti. Nakatapos siya sa kanyang pag-aaral at naging isang
turo. Habang si Lito naman ay di nakapagtapos dahil napasama sa mga barkada at gumamit ng bawal na gamot. Isang araw, na aksidente ang kanilang mga magulang at namatay. Si Ariel ay nagkaroon ng magandang buhay dahil mayroon siyang trabaho. Ngunit si Lito ay naghirap dahil hindi siya nakatapos pag-aaral at wala rin. So, nakita ninyo ano ang buhay ng magkapatid? Ariel, maganda, nag-aaral siya. Si Lito, hindi. No? So, ano nga ba ang dapat gawin pala dito? Dapat hanggang ibinibigay pa sa atin ng ating mga nanay at tatay, mami at daddy, kapag papaaralin tayo, kailangan tuto mag-aral, mag-study, magsusumikap. Dahil hindi mo alam ang iyong kinabukasan. Okay? So ito na nga, isang araw na aksidente ang kanilang mga magulang. Sino ang nakapag-aral? Si Ariel. Si Lito din, pinapaaral din, pero hindi siya nakapagtapos dahil wala siyang ginawa. No? Kapasok siya sa bawal na gamot. Okay. Tingnan natin ito. Iguhit ang mga bagay na mayroon si Ariel nang makapagtapos siya ng pag-aaral at magkaroon ng trabaho. Okay? Tingnan mo. Oh, siguro ganito na ang bahay ni Ariel, di ba? Kapag nag-aaral ka, kapag nakapagtapos ka na, so, meron kang bahay na maayos at kapag ikaw ay may trabaho na, meron kang magamit na iyong masasakyan. Di ba? Ano pa? Ano pa ang maisipan mo na mayroon si Ariel kapag nagkaroon na siya ng trabaho? Kasi dito, iguhit ang mga bagay na mayroon si Ariel nang makapagtapos siya ng pag-aaral at magkaroon. Diba maganda? Okay. Tingnan natin. Punta na tayo sa ikatlong araw. Pagbibigay ng angkop na wakas sa binasang kwento. So balikan natin dito, bakit mapalad si Marina sa kwentong Marinang mapalad? Sige nga, mag-isip kayo. Bakit mapalad si Marina? Sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, meron tayong Panginoon na parating pagmasid sa atin. Nagmamasid parati ang gaya ni Marina, siya ay nagiging ulila, pero kinupkup siya ng kanyang tiyahin at pinapaaral siya. Okay. Bakit kaya nasasabik si Flor? Basahin natin ang kwento. 5 tulong ni Florenda B. Cardinosa. Siya ang author nito. 5 tulog na lang, nasasabik na ako. Mamamasyal kami sa Maynila. Naisip ko tuloy ang mga naglalakihang gusali, ang maingay na busina ng mga sasakyan, at mga taong parang langgam sa dami at mabilis kong isip ko rin ang mga bibilhin kong gamit sa paaralan. Kailangan ko ng lapis, ruler, kwaderno, bag, at sapatos. Hindi ko namalaya na nakatulog pala ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang sakit ng ulo ko. Giniginaw rin ako. Paano na ako makakasama sa Maynila? Pagpasok ni nanay, may dala siyang isang bimpo at gamot. Kaya nangyari, no? Sige nga, iguhit ang mga bagay na bibilhin ni Flor sa Maynila.
Sige, iginuhit mo ba? Sige nga, iguhit mo ang mga bagay na bibilhin ni Flor sa Maynila. 'Di ba may plano siyang bibilhin? Bibili siya, bibili siya ng ruler, bibili siya ng kwaderno, bibili siya ng bag at sapatos. Sige nga, naiguhit mo na? Titingnan natin ang mga iginuhit. Ganito ba? Nasaan diyan ang mga bibilhin ni Flor? Okay? Oh, tingnan natin. Isulat ang mga bagay na makikita ni Flor sa kanyang pamamasyal sa Maynila. Ano ang nakikita ni Flor? Pamamasyal. Yan, mga gusali, mga tao, mga madali. Yan, di ba? So, naguhit mo na. Titingnan natin yan mamaya. Check natin. Okay, sabihin natin. Bakit masasabik si Flor? Ano ang sagot mo? Okay? Titingnan natin. Mamaya, tatanong natin yan. Siguro, dahil niyang mamamasyal siya sa Maynila. Ano kaya ang magiging wakas ng kwento? Tingnan nyo. Di ba siya nagkakasakit? Matutuloy pa ba siya? No? Dahil nagkakasakit siya. Kapag may sakit ka, bawal. No? Bawal sumakay sa eroplano, baka ikaw ay mahilo. Di ba? So, ano kaya ang magiging wakas? Matutuloy ba siya o hindi? Hindi. Matutuloy. Pagyamanin. Bigyan ng angkop na wakas ang bawat sitwasyon. Sige nga, ano kaya ang masasabi mo dito? May sakit si Celia. Dinala siya sa doktor. Ano ang mangyayari kay Celia? Dinala siya sa doktor, gagamutin siya doon, at gagaling si Celia. May pagsusulit sina Pinky. Napuyat siya dahil sa paglalaro ng computer. Ano kaya ang magiging wakas ng kwento dito? Hindi siya papasulit dahil siya ay napuyat. Okay? Ikatlo, maraming basura sa paligid ng bahay ni Kiko. Basura sa sala, paligid sa kusina, labas. Pag maraming basura ay madali ka lang mahawaan ng tiyak na ikaw ay Kaya, dapat tulungan natin ang ating nanay, ang ating tatay, ating kapatid sa paglilinis bahay. Sa pagwawalis o sa pagpupulot ng basura, makakatulong ka na. Kaapat, sa umaga nagtitinda muna ng dyaryo si Jason bago pumasok sa paaralan. Nagtitinda muna siya. O anong magiging meron si Jason dahil siya ay nagtitinda? O di ba? Okay. So siya ay magkakaroon ng pambili ng. Okay. Sumama si Arjun sa kanilang lakbay-aral sa Davao. Nawili siya sa panonood ng iba't hindi niya namalayan na napahiwalay na siya sa kanyang. Anong mangyayari? Kapag ikaw pala ay nasa grupo, nasa pangkat, huwag kang humiwalay sa grupo. Kailangan mong sunod doon para hindi ka mawawala. At kapag ikaw ay nawawala, ikaw ay matatakot. Okay. Ika-4 na araw. Nandito na tayo sa ika-4 na araw. Pagbabaybay ng mga salitang may 3 o 4 na pantig.
Okay. So, tingnan natin. Paano mo wawakasan ang kwento? Sulat ng 2 hanggang 3 pangungulit. Si Marga ay napakahilig maglaro ng patintero. Tan, nakaligtaan niyang kumain. Isang araw, galing siya sa paglalaro. Diretso na siya sa hapagkainan at agad kumain. Kahit madumi pa ang mga kamay dahil gutom na siya, pagkatapos niyang kumain, siya ay umiyak habang tinatawag ang nan. Bakit? Paano mo wawakasan ito? Okay. Oh, yan ba ang sagot mo? Ayan, sumakit ang tiyan niya. Diba? Tingnan mo, di man lang siya naghugas sa pagkain niya, kain siya ng lunok ng lunok. O hindi niya masyadong kinain yung ginuya yung kanyang pagkain. Kaya sa tiyan niya, nag-alburuto na. Ayan. Okay. O, ayan na. Pinainom. Gamot, diba? O, tutuklasin natin ito. Ibigay ang kaugnay na kahulugan ng sumusunod na pangungulit. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Siklo, saranggola, tara, basura, paaralan. Ito ay isang sasakyang dimotor na may 2 o 3 gulong. Ano kaya? Ang sagot ay motorsiklo. Isang kagamitan para sa pagkain. Ano ang sagot? Kutsara. Ang lugar kung saan formal na tinuturuan ang mga aaral. Anong sagot? Paaralan. Mga uri ng bagay na maaring hindi na kinakailangan at hindi na nararapat gamitin. Basura. Ito ay laruan na pinapalipad na karaniwang gawa sa manipis na patpat. Bilang balangkas at sinapunan ng papel o manipis na bola. Okay. Tingnan natin. Suriin. Bilugan ang salitang may tamang baybay. Okay, ang una. Ventilador. 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 O, ano dito? O, tingnan mo. Ano ang sagot dito? Ang sagot, ventilador. Okay, pangalawa. Kwaderno. 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 Ano ang sagot? Kwaderno. Ikatlo. Opisina. 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 Ano ang sagot? Apat. Cortena. Cortina. Ano ang sagot? Cortina. Okay. 5. Chenilas. Chinelas. Chinelas. Okay. Nga, pagyamanin natin. Panuto. Isulat ang nawawalang pantig sa sumunod na salita. Mabango ang patlang tak na nasa hardin. Kaya, ano ang mabango na nasa hardin? Bulak. Okay. Bigyan mo ng patlang ang matanda.
Okay. Anong sagot? Bigyan mo ng upuan. Pangalagaan natin ang ko, patlang, batan, dahil tirahan ito ng mga hayop. Ano ang sagot? Kagu, apat. Manika ang paborito nilang la, patlang, an. La, ra, sumakay ako ng di, lang, leta. Tuwing papa. Ano ang sagot? Di, ek, leta. Okay. So, ikalimang araw, panglinang na kaalaman, itutuklasin. Ana ay mahilig magbasa ng aklat. Tuwing hapon, pagkatapos niyang klase, ay dumadaan muna siya sa silid aklatan bago umuwi ng bahay. Dapat bang tularan si Ana? Ano kaya ang mangyayari kay Ana? So, ano kaya, Jana? Okay? Kung ikaw ay parati magbasa ng aklat, ikaw ay tatalino. Marami kang matutunan dahil ang pagbasa ay siyang susi ng katalino. Suriin, ano ang nararapat gawin upang ibigay ang sariling wakas ng kwento? Ano ikaw? Ano ang gawin mo? Ano ba ang nararapat na dumadaan mo na sa silid aklat ay magbasa? Ay higing matagumpay sa ng niyang mga larangan ng pag-aaral dahil siya. Ano ang nararapat gawin upang maibigay ang sarili? Dapat nating umnawaing mabuti ang bawat nangyayari, ang simula at gitna ng kwento upang makabuo at makapagbigay ng wakas. So, kapag nagbibigay ka ng wakas, dapat mong unawaing mabuti ang bawat pangyayari. Ano ba ang nangyayari nung simula? Ano kaya ang nasa gitna ng kwento? At ano ang magiging wakas? Pagyamanin. Tugtungan ang sumusunod na mga upang makabuo ng angkop na wakas. Sige nga, kaya mo bang magdugtong? Si Mario ay masipag mag-aral, kaya gagawin natin. Si Alexa ay masipag mag-aral, kaya si Shama ay masipag kaya ang sige nga, sasagutin natin yan mamaya. Okay? Halimbawa nito, si Mario ay masipag mag-aral. Kaya siya ay marami o kaya siya ay pumasa kanyang lahat na pagsusulit. Nagtampisaw sa ulan ang mga bata, kaya sila ay sayang-saya sa ulan ang mga bata, kaya sila ay nababasa. Si Cindy ay mahilig kumain ng candy, kaya palagay natin, kaya sumakit ang ipin niya. Walang habas ang pabul ng kahoy sa gubat. Kaya madaling
madaling naubos ang mga kahoy. Kaya bumabaha kaagad pag umulan. O, kayo, anong sagot? Palaging nagtatapon ng basura sa ilog ang mga tao. Kaya, ano kaya ang magiging kaya madumi ang ating mga ilog? Okay, so isa-isip. Natutunan ko sa linggong ito ang mga panghalip pamatlig na ito, iyan at iyon na ginagamit na pamalit sa mga bagay na ito. Ang patlang ay ginagamit kapag ang bagay na inilalarawan o tinutukoy ay malapit sa nagsasalita. No? Ang yan ay ginagamit kapag ang bagay na inilalarawan o tinutukoy ay malayo sa mga taong nag-uusap. Yun. At ang yan ay ginagamit kapag ang bagay na ilalarawan o itinutukoy ay malapit sa kausap. Okay. Isagawa, panuto. Humanap ng mga bagay na nakikita sa paligid. Tukuyin ang mga ito gamit ang mga panghalip na pamatlig na ito, yan, at ito. Sige. Ito. Nga, ikaw ang maggagawa niyan. Yan, yun. Okay. Tingnan mo. Basahin ang bawat sitwasyon at ibigay ang angkop na lahat ng barya ay inihuhulog ni Jeannie sa kanyang maliit na alkansya. Isang araw, kailangan niyang bumili ng gamit sa proyekto. Kulang ang perang ibinigay ng kanyang tatay. Ano ang gagawin ni Jenny? Sige, ikaw. Ano kaya ang gagawin mo? Ganyan ang mga pangyayari. Okay? Ano ang angkop na wakas na mangyayari dyan? Okay? So, siguro, mangyayari, kulang, siyempre, meron naman siyang pera, gagamitin niya, di ba? Saan na tayo? Pangalawa. Natin. Mainit ang paanahon, kaya nagtrabaho maghapon ang iyong tatay sa bukid. Ngunit pagdating ng hapon, biglang bumuhos ang ulan at siya ay nabasa. Ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang mangyayari? Kasi nabasa siya, di ba? O, kakasakit siya. Okay. Ngayon naman, maraming basura ang nakakalat sa paligid, maging sa ilog at kanal ay nakatambak ang mga. Isang araw biglang umulan ng napakalakas. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Kaya, sige nga, babahaan. Nakatambak ang mga babara sa kanal yun. Okay? Tayahin. Okay, ito na. Ito yung sasagutin ninyo. Una ng patlang ng panghalip, pamatlig na ito, iyan, o iyon. Ito na ang aklat na hiniram ko, sabi ni Shama. Patlang ang pag-aralan ko mamayang gabi, sagot ni Rihanna. Hayon sa itaas ang mga makukulay na lubo. Kulay berde ang sa akin. Tingnan mo. At patlang ang pinakamaganda. Katlo, Cutie ang pangalan ng aking pusa. Lang ay mataba at mabalahib. Okay. Kalawa, panuto sa iyong palagay. Ano ang maging makas ng bawat sitwasyon?
Nag-aaral ng mabuti si Ilde dahil may pagsusulit kinabukasan. O, Ilde, ano kaya mangyayari sa'yo? 5. Inuna ni Maria ang paglalaro ng computer sa halip gagawin ang takdang aralin. Okay, mamaya. Yan. Karagdagang gawin. Maghanap ng mga salitang may 3 o 4 na pantig. Tala at alamin ang kahulugan ng mga ito. Gamitin ang mga ito sa pangungusap. Okay? So, ito hanggang dito na lamang.